Daytona Evolution Racing Throttle Kit. Install ko ngayon to kay ADV. Actually naka-install na siya. Tinest fit ko na kasi marami akong adjustments na ginawa para mapag-ubra ko siya kay ADV. Okay naman, walang sabit. Daytona. Specs niya, aluminum yung pinaka-housing niya. Ito, durable and super slim design, manipis lang siya. Meron siyang rubber boot dito para hindi mapasok ng mga dumi tsaka tubig. Yung kasama niyang cable, meron siyang adjuster sa free play. Tapos sa baba, pwede mo lang i-adjust. Pero hindi ko na kasi ginamit yung kasamang cable nito. Kinuha ko lang yung mismong, yun, nasa loob na yan. 3 optional reels. Ito yung nasa loob yan, yung orange na yan. Depende sa preference nyo na throttle opening. Yung isa 50, yun yung shortest throttle opening, yun yung nakakabit ngayon doon. Yung blue is yung 45 medium throttle opening, tapos yung black is yung longest throttle opening, 40. Ito yung blue tsaka ito yung black. Compare natin sa stock din pala. Ito yung stock, kita natin yung difference. Yung pinakamaliit na diameter which is yung 40, mas malaki na siya. Ganyan yung difference niya sa stock. Yung medium, syempre mas malaki. Feeling ko medium gagamitin ko. Alisin ko na muna isa. Masyado kasing sobra. Yung haba naman itong kable nito, 1.8 meters. Yung isa yung 900 meters. Pang mga manual to na motor. Ito kasi pang scooter. Daytona 4921 Racing Throttle Kit Evolution Matic Scooter with long dual throttle cable plus 3 reels, 50, 45, and 40. Tapos yan yung mga kasama niya. Itong kasamang cable ng Daytona, hindi ko siya ginamit kasi hindi ko siya mahigpitan ng maayos. Pag halimbawa kinakabit ko dito, maluwag kasi yung space nito, yung kabitan ng throttle cable. So hindi siya umihigpit, parang dumudulas siya na ganun, lumalabas. Kung gusto nyo gamitin pa rin tong kasama niyang cable, ang gagawin nyo dyan, puputulin nyo yung kabilang dulo, yung nipple nito, para mahugot nyo. Ma-access nyo to, lalagyan nyo siya ng washer na stainless, dalawa, para maganda yung kapit niya rito. Kailangan nyo ng ganitong nipple na maliit, naka-screw yan na may butas. May screw siya dito sa ibabaw. Susot mo yung kable, pinagputulan, kasama siya hihigpitan nito. Para makabit mo pa rin siya doon or sa kabilang side, depende sa inyo. Sa akin kasi sa kabilang side ko nilagay. Sa mga motor shop meron nipple na pangkabit ng mga cable. Meron ding mas malaki dito, depende sa paggagamitan nyo or sa size ng throttle body yung lagayan. Secure naman yan, di yan basta higpitan nyo lang ng maayos. Comparison naman ng haba nito, mas mahaba tong Daytona. Ginawa ko, stock yung ginamit ko. Mapapansin nyo, stock yan na throttle cable housing. Pero yung throttle cable na to, ito yung galing dito sa may Daytona. Mahaba siya. Ito yung stock. Tinanggal ko rin yung dito sa Daytona. Nilipat ko naman dito para may space pa ako para mahaba. Kaya ka naman pinagpalit yung kable niya kasi ito yung dulo ng stock. Ayan, hanggang dito siya. Tsaka hanggang dito. Ito yung sa stock na pinagtanggalan ko. Para pala matanggal nyo to, initan nyo lang to ng blowtorch or sakalan pwede. Konti yung init lang itong part na to. Mahihila nyo na yan na ganun. Kasi parang nakakapit lang yung dito. Yung goma na yan. Ganun lang magtanggal. Tapos salpak lang ulit. Ito. Ganun din. Dito sa may Daytona. Ganun din ginawa ko. Ininitan ko lang. Tapos hinila ko na ganun. Tanggal na siya. Ayan yung dulo niya. Itong stock na kable, hindi na siya aabot kasi mahaba to. Kita nyo. Parang hanggang dito lang siya eh. Siguro hanggang dito. Pero hindi pa rin siya abot. Kaya pinagpalit ko sila. Mahaba pa yung sobra ko. Ito yung pinagtabasan ko nung sobra pa kasi sinakto ko lang yung haba niya dito sa pinakamalaki. Doon ko siya sinet. Tapos tinabasan ko pa. Yan, bali sobra pa siya ng ganito kahaba. Mamaya open natin, pakita ko din. Ito yung comparison nung sa Daytona tsaka yung stock. Same lang sila ng thickness. So ito yun nga, susuot mo lang na ganun. Sagad mo lang. Sakto mayroong pang cover yung stock nito para makocoveran siya. Ito kasi adjuster to ng free play. Ito yung free play. Yan, yung bago kumagat. Pag in-adjust mo sa palayo, bawasan yung free play. Ito sa ano to, sa return cable to. Ito yung sa throttle. Para ma-adjust mo. Fine adjustments. Depende sa gusto mong free play. Yan, lumit na yung free play. Pero dahil papalitan ko nga ito nung mas maliit, yung kulay blue, mag-a-adjust ako mamaya dito. Pakita ko rin sa inyo. Kasi ito, i-fix ko to once na na-adjust ko na ng ayos. Siguro baluta kong tape, tapos coveran ko pa nito. Ito. Yan, cover. Para hindi siya mawala sa position. Or actually, pwede rin mighty band, no? Para secured na talaga. Itong cover niya na boot, tanggalin natin. Para hindi mapasok ng tubig, meron ito.
Yung routing pala ng kable ko, same lang ng stock. Kasi nga, stock yung ginamit ko na cable housing. Pero yung cable, yung sa Daytona, para mahaba. Pero yun nga, kung gusto nyo mag-washer lang, ayaw nyo gamitin to. Pwede nyo gamitin yung isa, yung kasama ng Daytona. Bili lang kayo ng washer na stainless para maigpitan nyo nga sa throttle body. Tapos yung nipple, yung dulo, para makabit nyo pa rin yung pinutol. Kung mapapansin nyo rin pala ito, parang nakapasok siya dito. No? Nakapasok talaga yan kasi tinabasan ko yung switch housing. Tinabasan ko para mapasok siya na ganun. Kasi parang di sobrang layo dito. Ngayon, kung ayaw nyo naman magtabas dito, kailangan nyo bumili ng slim switch na Daytona. Pero ako kasi mas type ko yung stock, kaya tinabas ko na lang para umusod siya na ganun. Okay naman na yung spacing, tapos dito binawasan ko pa ng konti para yun nga, wala siyang sabit dito sa extended bar end ko. Okay naman na, walang sabit. Konting bawas lang. Kalasin muna natin para mapakita ko sa inyo. Tanggalin natin. Ito yung ipinasok sa kanya. Tapos ito yung tabas. Kung ayaw nyo magtabas dito, bili na lang kayo ng slim switch na Daytona. Itong kasama niyang bolts na original, ito kasama niyan. Pinalitan ko siya ng mas manipis yung ulo. Hindi nga lang masyado makita pero mas manipis yan. Kasi limited lang yung space dito na pwede kong tabasin para mapagkasya ko siya. Pero ngayon okay naman sakto yung fit niya dito. Pag kinabit natin na ganyan, sapong-sapo siya dito. Pasok na pasok. So naiusod ko pa siya dito, hindi siya alanganin na sa sobra sa kabilang side. Na malaki na yung kailangan kong tabasin sa throttle para lang mapag-ubra siya. Pero ito sakto na. Inupod ko na nga lang ng tinabas ko dito. Tanggalin din natin yung Daytona na throttle kit or yung quick throttle kung tawagin. Palitan natin ng blue. Ito lalagay natin. Ito kasi sobrang konti. Ayan full throttle na yan. Ito yung opening. Kapraso lang. Duwagan ko lang to. Ilaloctite ko to mamaya para mas secure. Sigurado hindi siya gagalaw. Ito nakita ko lang to na bolt sa mga pang mount ko, yung panghigpit ko ng suction cam. Sakto naman yung haba. Ito namang isa parang sa kay click yata to, kay bit. Pero isa lang siya, wala na mahanap na iba. Sakto lang din yung size. Ayun nga, manipis yung ulo. Pag natanggal na natin yun, hilahin lang natin na ganyan. Ito yung kable niya. Ito yung housing. Ito hindi kayo magkakamali ng lagay dito. May slot siya talaga. Yan, nahihila lang siya na ganun. Yung kabila ganun din. Ito yung aluminum na housing niya. Ito, plastic na hindi kayo magkakamali nga ng lagay. Ito yung gamit ko, yung orange. Yung tabas ko sa kanya, sinagad ko lang siya na makakabit ko pa rin o matatanggal ko. Kahit hindi ko binabakla sa throttle body. Tapos dito ko siya sinet sa orange, yung pinakamalaki. Ngayon, palitan natin tong orange. Dito ko pala nilagay sa side na to yung nipple. Ito actually, pwede mo tong hinangin kung gusto mo na mas matibay. Pero secured na yan. Hindi na yan kakalas. Tanggalin pa natin itong bar end. Itong gamit ko kasi extended bar end. Ito yung stock. Tapos nilagyan ko ng ganito. Kasama yan nung extended bar end ko na isang part niya. Yung spacing ko sa kanya, 3 washer. Sinakto ko lang kasi yung haba dun sa may kabilang side. Kaya ako nag-extended na bar ends kasi yung side mirror ko paganda yung position. Sakto lang yung haba niya. Or pantay siya kumbaga. Nalitan ko lang din to ng stainless bolt na mahaba para abot. Punta na lang kayo sa mga bolt center para masukat nyo mismo. Stock kasi maiksi lang. Tanggal na natin. Ito pala yung paglalagay niya. Itong parang may hukay na side na to. Diyan yung isusuot pag ganyan. Yan, tapos nakasuot doon yung housing. Yung housing pag ganyan. Kasi nabaliktad, may skip siya. Kasi hindi siya babaon dito ng sagad. Nakalutang ng konti. So, pag ganyan yung orientation. Pag ganyan. Tingnan nyo yung difference. Laki ng orange. Pero dito kasi net yung haba ng kable. Para kahit alin, pwede kong gamitin. Palitan natin ng blue. 45mm. Yung orientation, pag ganyan. Din lang natin. Yan. Ito, meron din pala itong suotan. Male and female. Yung position ng kable, nakaganyan lang. Ito yung throttle. Tapos yung kabilang side, yung return. Itong isa okay na din. Suot natin dito. Kabit natin yung throttle na tinabasan ko nga yung haba. Kahit saan. Sidein nyo lang maigi. Shoot na natin dito. Yung housing kabit natin. Tapos shoot natin dito. Yan, shoot. Yung sa stock kasi kapag nagbabaklas ako nito, yung haba ng kable niya, kapag tinanggal mo lang yung housing ito, yung switch housing, hindi mo siya maaalis. Kaya ang ginawa ko, para madali ako makapagpalit ng ganito, ng size, medyo hinabaan ko siya ng konti. Yung kahit hindi ko baklasin sa throttle body, matatanggal ko yung mga kable. May adjuster naman nga yan, kaya madali lang mag-adjust nung free play naman. Set na rin natin tong isa.
Tapos unahin kong i-position tong switch AC. Tapos dahil inisud ko ngayon dito, ito pala inisud ko, yung marker niya ngayon na tuldok nasa gitna na, dati nandito yon. Inisud ko siya ng konting ganon para nga maupod ko. Dahil may slot to, may butas yan dito. Nagbutas ako ng panibago, inisud ko rin yung butas. Ito yung original na butas niya, yan. Nagbutas ako ng panibago, ito. Position natin to. Yan, pag ganyan yung position yan. Balik natin tong rubber boot. Pwede rin pala itong nakailalim. Depende na sa inyo anong trip nyo. Pero ako ganyan na lang para kita yung logo dito. Yan natin ng konting thread locker. Lagyan ko rin pala ng black na Q-Tix. Kasi alam ko hindi stainless to eh. Itong isa kong bolt na to. Sakto ko lang sa prefer ko na position. Sigpitan natin ng hand tight. Sakto higpit lang. Yan, okay na. Tapos fit ulit natin to. Yan, okay naman siya. Sakto yung position. Thread lock din sa kabilang bolt. Medium strength lang pala to. Itong thread lock ko. Hand tight. Make sure na walang galaw kumbaga. Oop, yeah, okay na yan. Check natin yung play. Unas konti. Tapos lagyan ko dito ng Q-Tix para iwas kalawang. Ito, hindi naman ito kayo nakalawang itong isa. Lagyan na rin natin. Kabit naman natin yung switch housing. Pasok na pasok ko. Ito nyo. Ganda ng hakab. Tama-tama yung position. Pinangtabas ko pala dito, rotary tool yung ginamit ko. Kabit na natin yung dalawa niyang bolt. Yung sa may ilalim. Ito, huwag nang lagyan ng thread locker to. Meron naman siyang washer. Check ko lang yung lapat. Okay naman yung lapat niya. Lapat naman. Higpit na konti. Tapos higpitan ko na ng sagad. Opya. Opya. Check ulit ng play. Smooth naman. Mas mahaba ng konti bago siya mag full open. Pero malaki pa rin talaga. Gitna lang muna tayo. Pwede ka naman palitan yan. Depende sa preference ko. Yung mga buttons, accessible. Idle switch. Hazard. Starter. Abit naman natin yung throttle grip na dito na din. Gayahin ko lang yung position ng sa kabilang side. Dito yung text. Ito pala, hindi siya kagaya ng stock na may bukol-bukol. Parang hindi siya dudulas. Pero kung sakali na nagmo-move siya, gagawin ko, lagyan ko siya ng electric tape, pampasikip. Pero sa ngayon, wag na muna. Rekta na muna natin. Tingnan natin pagka tinest ride kung gagalaw siya, kumbaga. Huwag na rin natin lagyan ng pampadulas kasi madali namang ipasok to. Pwersahan lang. Maganda rin dito, may stopper siya dito para hindi didikit doon. Iwas bind kumbaga. Sagad na. Ito naman sa kabilang side, sobra pa siya ng konti. Konti lang naman, praso lang. Actually, pwedeng pantay. Yan, pantay na. Pantay na siya dun sa tabas ko. Siksik lang maigi. Okay na, yung Daytona Katana grips. Extended bar end, fit muna natin. Hindi siya sabit, pwede ka naman dagdagan to ng washer para umusod pa rito. Ito kasing size nito, kasing size nung kabitan ng throttle. Feeling ko magdagdag ako ng isang washer. Washer natin ganyan. Kasi minsan ma-adjust yan. Yan, nagbabind na. Dagdag ako ng isang washer para sigurado. Bali, 4 na washer. Siguro, bili ako na mas mahaba pa dito na bolt. Kapraso lang kakapit eh. Mas okay kung stainless washer. Siguro, bili na lang ako. Wala akong stainless washer ngayon. Naubos ko na eh. Nalang muna. Temporary. Yan. Mas okay yung spacing. Kahit umusog dito, hindi na siya sasabit. Torque ko siya ng 7 Newton meters. May pwede na pala itong rekta. 7. Check natin pag nakatuwid. Ang sabit. Paliko. Walang sabit. Paliko sa kabila. Walang sabit. Ganda ng pagkakalapat niya rito. Hindi halata. Seamless. Ay nga, pwede kayong mag-slim switch kung gusto nyo na hindi na kayo mag-modify ng ganito. Papalitan na ng slim switch. Ganito lang yung kaiksi. Mausod nyo rito. Kahit hindi na kayo siguro magtabas dito. Depende na sa inyo kung anong trip nyo. Tapos ito, using ko to. Siguro itali ko dito. Para fix siya, hindi siya gagalaw. Adjust pala natin yung free play niya. Tape. Markahan natin na maayos. Make sure na nakapasok tong maigi dito. Nakasagad. Mamaya ipifix ko din to. Yung basis natin. Free play niya ngayon na nakasagad lang to dito.
Dito. Sukatin natin. Sa stock kasi 2 to 3 mm yung free play. Pero ito 11. So adjust natin. Ngayon dahil malaki yung nakalagay natin dyan, siguro gawin ko na lang 5 mm para hindi naman sobrang makapipiga ako ng bigla. Lagyan natin ng marker ng 5 mm dito. Dapat ito natatapat yan dito. Putin natin to pabalik. Make sure na nakasagad. Ito yung throttle cable. Nakita nyo gumagalaw. Ano, okay na yata. Konti pa. Nakatapat na siya. So yan na yung free play natin ngayon. 5 mm. May lock nut yan dito na 8 mm din. Higpitan ko lang. Higpitan ko na lang dito. Wala nga lang akong pangontra. Pero mamaya na lang higpitan ko to. Pero okay na yan yung free play natin. Ito naman kabila. Dito yan sa slack nung return cable. Di lang makita pero yung nasa ilalim na yan ito. Pindutin nyo na yan na ganun. Tapos pwede nyo iset yung tension nito. Pero feeling ko okay naman siya. Kasi kapag ka nasa sobrahan, gumaganit na. Siguro gawin nyo lang yung adjustment na hindi siya maganit pag tinatrattle. Yung pagbalik ka, pwede nyo adjust na ganun. Para humigpit yung slack nitong return cable. In-adjust ko na din yung return cable. Yung pinakamahigpit niya na hindi sumasabit pagka nakaliko. Walang drag. Pitan ko na to. Kontrahin ko lang ng plies to. Ano, okay na yan. Ang kabila din. 8 mm pala yung size nito. Yan. Ito naman, babalutan ko na lang to ng tape para hindi siya gagalaw. Or pwede dito actually epoxy. Hindi pala pwede rito yung mighty band kasi baka bumaba, mag-bind naman yung kable. Epoxy siguro sa palibot. Basta set na yung adjustment nyo kung hindi nyo nagagalawin talaga. Bigyan ko na ito ng epoxy na manipis para hindi siya gagalaw. Tapos, balik kong ganun. Ito ang cover. Tinry ko kaninang lagyan ng epoxy kaya lang hindi siya nagubra. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng mighty band. Yung malapot na mighty band. Ito. Yan, malapot siya na mighty band para hindi magtutulo agad. Okay naman siya, na-fix ko na ng baklasan. Kaya sinet ko na muna yung free play dito sa throttle. Tsaka yung tension naman dito sa return cable. Kukuberan ko na lang yan na gano'n, iaangat ko. Pero siguro lagyan ko ng pentel pen or Q-Tix siguro, no? Para kulay itim. Ito hindi ko sigurado kung kakalawangin. Pero observe ko pag kinalawang, lagyan ko na lang ng itim na Q-Tix or pentel pen. Pero feeling ko hindi naman. Alam naman nila na expose yan eh. Kaya siguro di siya basta-basta kakalawangin kumbaga. Pero observe natin. Ano kaya na, nasuot ko na yung rubber boot. Malinis na siya tingnan. Check natin. Ang sabit. Sagad dito. Ang sabit. Sagad dito. Ang sabit. Malinis din siya tingnan. Ano? Daytona quick throttle. Yan na itsura niya. Yung cockpit. Tapos ride na natin. Ang ganda ng throttle response niya. Mabilis niyang tumas yung RPM or mabilis bumuka nga kasi yung flap ng throttle body yung kinakabitan nitong throttle cable natin. Kasi nga mas malaki yung diameter. Konting piga lang, makakarangkada ka agad na mabilis. Maganda to sa long ride kasi hindi ka masyado mapapagod kasi hindi sobrang lalim ng piga mo palagi. Pero matetesting ko naman yan kapag ka nag long ride kami ni OBR. Tapos update ko rin kayo kung kamusta, kung nabawasan ba yung ngalay sa kamay ko. Pero actually hindi man ako masyado nangangalay talaga kahit long ride kasi medyo sanay na rin. Pero update ko pa rin kayo sa comfort level niya pag mga malalayo na ride. Sa mga low speed naman, madali pa rin siyang kontrolin. Hindi naman siya sobrang aggressive na pagpiga mo. Ayaw mo pa rin kontrolin. Kumbaga, kontrolado mo pa rin siya basta sanay ka na sa mga scooter syempre. Ano, low speed pero definitely mas mabilis talaga siyang bumuka yung throttle opening. Yan o, daling kontrolin kahit mabagal yung speed mo, hindi ka niya bibiglayin kumbaga. Ewan ko lang yung pinakamalaki, maganda, matry ko din no? Kapag ka naisipan ko, subukan ko rin yun, yung pinakamalaki para makompare ko lang. Pero okay naman siya so far ngayon. Itong medium lang, yung 45mm. Ang nagustuhan ko rito yung kapag nabot mo na yung gusto mong cruising speed, bawa ganyan, may minor ka diba,
Tapos sobrang kapraso na lang ng input mo na ilalagay para makapag-cruising ka lang na naka-steady. Yan, gawa ganyan. 5750 RPM, 60 kph. Kapraso na lang yung piga mo. So definitely talaga to, mas hindi ka mapapagod yung kamay mo kasi hindi laging nakabend pagka nga yung mga ganun, mga long ride. Kasi usually diba doon, arangkada, minor, cruising. Yun yung nakikita kong benefit niya. Bukod sa syempre, maporma siya talaga. Yan, form. Ginawa ko nga lang ng paraan na yung sa gusto ko na ma-achieve. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, pwede naman yun, lagyan nyo lang ng washer na stainless para hindi kakalawangin, syempre. Para may kabit nyo sa throttle body ng ADV. On the beat, tsaka click, baka ganun din. Kasi malaki talaga yung opening nun. 12mm kasi yung size nun, yung nut nun. Ito kasi 10mm lang. So, mas maliit talaga yung diameter. Kaya ganun na nangyari. Sa ibang motor, hindi ko alam, syempre. Check nyo na lang kung ano yung size. Tapos kung ganun nga, kung hindi mag-ubra, putulin nyo na lang yung dulo, tapos bili kayo ng nipple na kinakabit sa dulo para may kabit nyo pa rin. Tapos lagyan nyo ng stainless washer. Kung gusto nyo yung pa rin ang gagamitin, yung kable ng kasama nitong Daytona na Evolution Racing Throttle Kit or Quick Throttle. Maporma eh. Makita pa yung logo nila dito, Daytona. Ito, okay din siya tingnan. Maganda yung setup. Ay, nilagyan ko pala to dito. Ayan o. Kinawit ko dyan yung isang extra nipple, tapos yung kable ng stock. Ang ginawa ko na lang, niluwagan ko yung butas para mapagkasya ko ng dalawang gana. Secured na siya dyan, kahit iliko-liko ko left and right, hindi na siya nagbabago. Kumbaga naka-fix na to, hindi nakaangat na gana. Tapos yun nga, okay naman siya, hindi siya sumasabit. Yeah, perfect na yung setup ko ngayon dito sa Daytona Quick Throttle or Racing Throttle Kit. Try nga natin yung full throttle, pero maiksi lang talaga siya. Bigay natin full throttle natin. Kapraso lang oh. Wala pa, hindi pa full throttle. Okay, sagad natin. Yan, sagad na. Sobrang kapraso lang ng full throttle. Maiksi lang talaga siya. Ako na. Lalo pa siguro yung isa, no, yung pinakamalaki. Mas maiksi yun. Tapos pag nakabuelo ka na ganyan, yung cruising mo, almost 1/8 na lang of a third yung gagawin mo or parang less pa. May maintain mo na yung speed mo kung ano mong speed ka pumatak. Kasi alam nyo naman, pag naka-momentum pa na, hindi mo naman kailangan pigayin pa ng todo yan eh. Parang kung kumagat lang na nagro-rolling na siya, ganoon na lang yung piga mo sa throttle. Dito, try pa natin dito yung full na piga. Pero ramdam ko talaga yung difference sa pagpiga. Hindi na masyadong tumotodo yung kamay ko na parang nababali na gano'n. Minsan ina-adjust ko kasi pagka ganun eh. Dito, tingnan natin. Yan, wala pa. Nasa ilang ano na to. Yan, full throttle na yan. Yan, sagad, full throttle. 10,000 RPM oh. Ay hindi, 9,500 RPM lang pala. 120. Sama ko pala ngayon si OBR, magbabranch kami sa may San Jose. Excited na akong gamitin to sa long ride kasi maganda yung pakiramdam ko. Konting-konti lang talaga yung throttle input. Sa presyo naman pala nito, nasa 900 pesos to pagkakaalam ko. Pero sa ngayon, wala pa silang stock sa Daytona Philippines sa Shopee, yung mismong shop nila talaga. Pero meron ako nakita sa ibang seller. Parang ganun din yung presyo. Yung iba mas mahal. I-link ko na lang kung ano yung makita ko. Pero ilagay ko rin yung sa Daytona mismo na Shopee page para abangan nyo doon kung sakali mag-restock sila. Kasabay pala nitong binigay sa akin ni Daytona yung clutch bell na naka-groove tsaka isang walang groove. Try natin yon. Tapos meron ding brake pads na pang rear naman yung Lapinus fiber. So ikakabit ko rin yon dito kay ADV. Bola, binigyan din nila ako. Ano pa ba yung binigay nila? Meron pa yung mga iba. Mga iba doon na sobra na hindi ko gagamitin. Papa-giveaway ko na lang. Pamigay ko sa inyo yung mga pwede makapunta rito sa Clark. Mag-set ako ng tambike para mapamigay ko. Meron din ako actually doon na mga products from K-Works, yung RDNA, mga bolts, mga washer, ganyan. May Honda, Yamaha. Pamimigay ko din. Madami ding binigay sa akin si Kier. Mag-set na lang ako ng tambike. Tapos yan, yung link nito, lagay ko sa description. Para kung trip nyo maglagay nito, pwede naman yan, ganyan. Yung pala ang slim switch, wala pa rin silang stock. Pero sa ibang seller, meron din. Kung ayaw nyo magtabas naman itong stock na housing. Pero para sa akin, okay naman siya. Ganda naman siya tingnan. Seamless, kumbaga.